Esther, Unang Kabanata. Nangyari nga sa mga kaarawan ni Asuero. Ito ang Asuero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 127 lalawigan. Na sa mga kaarawang yaon, nang maupo ang Haring Asuero sa luklukan ng kanyang kaharian, na nasa Susan na bahay-hari. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay gumawa ng isang kapistahan sa kanyang lahat ng mga prinsipe at mga lingkod niya. Ang kapangyarihan ng Persya at Media, ang mga mahal na tao at mga prinsipe ng mga lalawigan ay nangasa harap na niya. Nang kanyang ipakita ang mga kayamanan ng kanyang maluwalhating kaharian at ang karangalan ng kanyang marilag na kamahalan na malaong araw, na 180 araw. At nang maganap ang mga kaarawang ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan sa buong bayan na nangasa Susan na bahay-hari sa mataas at gayon din sa mababa, na 7 araw sa looban ng halamanan ng bahay ng hari, na may tabing na kayong puti, berde at bughaw, na naiipit ng mga panaling mainam na lino, at ng kulay ube sa mga singsing na pilak at mga haliging marmol, na ang mga hiligan ay ginto at pilak, sa isang lapag na mapula at maputi at madilaw at maitim na marmol. At sila'y nangagbigay sa kanila ng inumin sa mga sisidlang ginto, na ang mga sisidlan ay magkakaiba, at saganang alak hari, ayon sa kasaganaan ng hari. At ang pag-inom ay ayon sa kautusan, walang pagpilit, sapagkat gayon ibinilin ng hari sa lahat na pinuno ng kanyang bahay, na kanilang gawin ayon sa kalooban ng bawat isa. Si Vashti na reyna naman ay nagdaos ng kapistahan sa mga babae sa bahay-hari na ukol sa Haring Asuero. Nang 7 araw, nang masayahan ang puso ng hari sa pamamagitan ng alak, kanyang iniutos kay Mehuman, kay Biztha, kay Harbona, kay Bigtha, at kay Abagtha, kay Zetar, at kay Karkas, na 7 kamarero na nangaglilingkod sa harapan ng Haring Asuero. Nadalhin si Vashti na reyna na may 7 pagkareyna sa harap ng hari, upang ipakita sa mga tao at sa mga prinsipe ang kanyang kagandahan, sapagkat siya'y may magandang anyo. Ngunit ang reynang si Vashti ay tumanggi na pumaroon sa utos ng hari sa pamamagitan ng mga kamarero. Kaya't ang hari ay lubhang nag-init, at ang kanyang galit ay nag-alab sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa mga pantas na nakakaalam ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat na nakakaalam ng kautusan at ng kahatulan. At ang sumusunod sa kanya ay si Karsena, si Sethar, si Admatha, si Tarsis, si Meres, si Marsena, at si Memukan, na 7 prinsipe sa Persya at Media, na nangakakita ng mukha ng hari at nangaupong una sa kaharian. Anong ating gagawin sa reynang si Vashti ayon sa kautusan, sapagkat hindi niya sinunod ang bilin ng Haring Asuero sa pamamagitan ng mga kamarero? At si Memukan ay sumagot sa harap ng hari at ng mga prinsipe. Ang reynang si Vashti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat na prinsipe at sa lahat ng mga bayan na nangasa lahat na lalawigan ng Haring Asuero. Sapagkat ang gawang ito ng reyna ay kakalat sa lahat ng babae, upang hamakin ang kanilang mga asawa sa harap ng kanilang mga mata, pagka nabalitaan. Ang Haring Asuero ay nagpautos kay Vashti na reyna na dalhin sa harap niya, ngunit hindi siya naparoon. At sa araw na ito ay lahat na asawa ng mga prinsipe sa Persya at Media na nangakabalita ng gawang ito ng reyna ay mangagsasabi ng gayon sa lahat na prinsipe ng hari, na anupat kasasanghian ng maraming pagkahamak at pagkapuot. Kung kalulugdan ng hari, maglabas ng utos hari sa ganang hari, at isulat sa mga kautusan ng mga taga-Persya at mga Medo, upang huwag mabago na si Vashti ay huwag nang pumaroon sa harap ng Haring Asuero,
at ibigay ng hari ang kanyang kalagayang reyna sa iba na maigi kaysa kanya. At pagka ang pasya ng hari na kanyang isasagawa ay mahahayag sa lahat niyang kaharian, sapagkat dakila, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan sa mataas at gayon din sa mababa. At ang sabi ay nakalugod sa hari at sa mga prinsipe, at ginawa ng hari ang ayon sa salita ni Memucan, sapagkat siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng hari, sa bawat lalawigan, ayon sa sulat noon, at sa bawat bayan, ayon sa kanilang wika, na ang bawat lalaki ay magpupuno sa kanyang sariling bahay at mahahayag ayon sa wika ng kanyang bayan.